So ayan mga kaagri, ito yung nakuha natin ng mga bunga ng kalabasa. Ito yung mga nauna, yung tinanim namin dito. Ito talaga yung ano natin, yung challenge natin mga kaagri pag bago pa lang tayo sa project na papasukin natin, ay meron talagang trial and error. Ito talaga yung ano natin, yung challenge natin mga kaagri pag bago pa lang tayo sa project na papasukin natin, ay meron talagang trial and error. So sa pagmamanukan mga kaagri, medyo meron na tayong programa, hindi na tayo mahihirapan pagpapalaki ng mga manok, tsaka yung marketing side din, alam na natin kung kailan tayo magbibenta, ano yung malakas ibenta, chicks, mga RTL o mga fertile eggs. So alam na natin yan mga kaagri. So dito sa pag-aalaga ng kalabasa, sa pagpa-farming, medyo nahihirapan pa tayo kasi baguhan pa lang tayo mga kaagri. Saka dito sa pag lilemon, pagkakalamansi, although meron na kaming nagsisimula na kami sa paggawa ng kalamansi juice. Ito din yung reason, no, na nagtulak sa amin na mag-asawa na magkalamansi, magtanim ng kalamansi, kasi minsan nakakabili kami ng mahal na presyo ng kalamansi. So konti na lang yung namin, ginansya namin sa kalamansi juice. So naisipan namin, sayang naman, may area kami dito sa Goma, dito sa Davao del Sur. So yun, naisipan namin na taniman na lang ng kalamansi. Hopefully by next year mag-start na ito na mamunga, although yung iba dito ay nagsisimula ng namumunga. Pero yung goal natin is palakihin agad yung puno para mas malaki yung puno, mas marami yung bunga, kaysa maliit pa sila tapos nagbubunga na sila, lalong matagal lumaki yung puno, tsaka pakunti-kunti lang yung ma-harvest natin. Usually every week po, kadalasan mga 2 to 3 times po ako bumibisita dito sa farm namin. So ngayon bibisitahin ko po yung mga lemon tsaka yung kalabasa na tanim namin dito mga kaagri. Tsaka nga pala mga kaagri, pinaputol ko po yung mga dito, yung mga niyog dito. Tingnan nyo po, ayan o, ang daming mga puno ng niyog. Pinaputol po namin mga kaagri kasi para po hindi po sagabal sa paglaki ng mga kalamansi. Ayan, kung makikita nyo yan, yung straight na linya po mga kaagri, yan po ay mga kalamansi tree. So nasa mga siguro, ang dami yung mga puno na pinutol namin, nasa mga almost 50 siguro, mga dwarf na mga niyog. Yan po, hindi sagabal. Ayan, so malalaki na po yung mga ibang kalamansi dito. 2,000 kapuno po yung natanim namin dito sa mahigit 2 hektarya po na lupa. Ayan. So puntahan natin yung yung kalabasa dyan. Yan, puno yan mga kalabasa. Tara. So tanghali po ngayon dito mga kaagri, 12:30 noon time. So bibisitahin natin yung tauhan dito, si Tata. Parang basa pa yung lupa, parang umulan dito kahapon.
Ito yung mga kalabasa natin mga ka-agri. Ito parang may sakit. Parang yellow yung kulay. Ito yung mga kalamansi. Ang daming bunga. Yan o. Mga kalamansi. So yung itinanim natin dito na seedlings ng kalabasa ay isang lata po mga ka-agri. Yung tinanim natin dito. So, ang daming bunga oh. Ito yung nakagandahan sa kalamansi mga ka-agri. Kasi hindi humihinto sa pagbubunga. Pero dapat to, tinatanggal to mga ka-agri para madaling lumaki yung puno. Hindi ma-stunted yung puno ng kalamansi. Ayan. So yan, kulang ito ng linis. So sasabihin na natin yung bantay dito si tata na dapat i-round weeding yung ano kalamansi, yung puno. Yung area medyo mainit na kasi wala ng mga puno ng niyog. Slope itong area po dito ka-agri. Ito lang yung may portion na merong shades dito. Ayan. Diyan sa banda roon ay may sapa po dyan. Ito yung mga bunga. Nasa mga ano na to, mga 50 days, 50 to 60 kung hindi ako nagkakamali mga ka-agri. Pero parang ano, kulang yung ano, sustansya. Ito yung problema natin pag magtatanim tayo mga ka-agri, tapos yung bantay natin, yung pinagkakatiwalaan natin ay hindi masyadong tutok dito sa pag-aalaga. Ito yung kadalasang nangyayari. So malaki yung tsansa na mag-fail yung project natin. Sana ito makabawi ito dito. Ayan. So may sapa dyan mga ka-agri. Creek po yan dyan, creek. Tapos dito ay may malaking sapa po. Ito creek. Doon yung bahay namin mga ka-agri. Pero paminsan-minsan lang po kami natutulog dyan. Kasi most of the time nasa city po kami. Kasi may kunting negosyo din doon. Ayan. Ayan. Ito yung creek dito mga ka-agri. Napaka sarap dito po dito. Pwede dito maligo. Kaso nga medyo lubog yung tubig. Kasi madalas umuulan dito. Dito tayo sa Davao del Sur. So tara mga ka-agri, puntahan natin dito. Yung CR namin dito mga ka-agri. Simple lang po. Ito yung bahay dito. Ayan si tata. Ta! Hey! Coba. Sabi ko nagkagod ka dia. Jasmine. Ang ito, isa na lang? Ha? Yute sinol?
Ito yung bahay mga ka-agri. Yan, may isa pa dyan. Puntahan natin. Inom tayo mga ka-agri. Fresh buko juice. Dito natin to kinuha mga ka-agri, oh. Tingin nyo. At tingin. Yan. Yan. So, napakaliit na puno. Hindi mataas. Yan. So, mga dwarf na ito, niyog. Puno ng niyog. Thank you. So ayan mga ka-agri, ito yung nakuha natin ng mga bunga ng kalabasa. Ito yung mga nauna, yung tinanim namin dito. Ayan. So yung isa, andun yung. So ito yun, nakakuha kami ng mahigit 1 tonelada. Kaso failure pa rin. Kasi dapat sa isang lata, kung sakto lang yung pag-alaga natin, tapos swertihin tayo, makakuha tayo ng 5 to 7 katonelada. Kaso yung sa atin, medyo baguhan pa kami dito sa pagkakalabasa. So ito yung nangyari. Mga 1 tonelada lang yung nakuha namin. So tabla lang. Pero siguro hindi pa tabla, lugi pa. Pero sige na lang kasi hindi naman masyadong malaki yung gasto namin dito. Yung bili namin sa seedlings, sa lata, isang lata is 3,000 pesos. 3 ba to ta? 3,000 pesos. Tapos yung laman ay 2,000 seeds. So yung presyo ng kalabasa ngayon dito sa Davao del Sur nasa 12 pesos. Yan. So sa 1 tonelada nasa farm gate price 12 pesos, nasa 12,000. So yung nakuha namin nasa mga 1,200 kilos. So pag ibenta namin nasa mga mga 13 or 14,000 pesos. Yung gasto namin sa pagpalinis, lahat-lahat nasa mga 10,000 sa 3 months. Kasi yung kalabasa mga ka-agri ay 3 months lang po ito. Mag-mature sila nasa mga 90 to 100 days. Mag-mature na yung kalabasa, pwede na i-harvest. So kung pinalad tayo, nakakuha tayo ng 7 tons times 12 ay medyo okay na sana. Kaso tinapos ng kaalaman, kaya ayun. Ganyan talaga. So ganyan talaga yung farming. Dapat matyaga tayo, saka palagi tayong nagdarasal para yung blessings ni Lord bigay sa atin. Ayan.
Hindi siguro ito nagdugay, basa lang ang yuta.